Jejomar Binay on their victories in the May 10 election. And also, he wanted to congratulate the people of the Philippines for carrying out a successful first-ever national automated election. Bago umuwi sa kanyang bahay, sa isang restaurant sa Commonwealth, tumuloy si President-elect Noynoy Aquino kasama ang kanyang kapatid at mga malalapit na kaibigan para maghapunan. Samantala, bukod sa media, matyagang nag-aabang naman kay President-elect Noynoy Aquino ang self-confessed avid supporter niyang si Roger Ocampo. Mula sa relo, baller ID, cellphone hanggang sa sasakyan ay makikita ang kanyang labis na paghanga. Ang kapitbahay naman sa Times Street ni President-elect Noynoy na si Mrs. Rowena Uy ay mangiyak-ngiyak naman daw kanina nang mapanood ang proklamasyon ng ibinoto niyang presidente. Nagigilig-gilig ng luha. Siyempre, ilang araw na kayo dyan. Proud ka ba kahit paano kahit hindi mo siya kakilala in person? Pero na-meet ko na siya once. In-invite ko siya. Igan, hanggang sa mga oras na ito ay nag-aabang tayo sa sino mang staff ang maaaring lumabas dito sa kanyang tahanan sa Times Street para ibigay sa atin ang itinerary ng bagong Pangulo natin para bukas. Pero unfortunately hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin sa ating nagpapaunlak. Igan? Maraming salamat, Connie Sison. Nagsama-sama naman sa isang hapunan sa isang hotel sa Makati ang mga kaanak at kaibigan ni Vice President-elect Jejomar Binay. At live mula sa Makati City, saksi si Mariz Umali. Mariz! Vicky, isang gabi ng pasasalamat at puno ng kasiyahan ang inihandang get-together dinner para sa tagumpay na tinamo ni Vice President-elect Jejomar Binay dito sa Makati Shangri-La Hotel. Buong pamilya ni Vice President-elect Jejomar Binay ang kasama niyang pumunta rito sa handaan pagkatapos ng proklamasyon. Pribado ang hapunan na hinost ng kanyang mga kaibigan. Kabilang sa mga dumalo, ang mga kapartido at taga-suporta gaya ni Senator Chiza Escudero na nag-endorso sa kanya sa huling buwan ng kampanya. The victory has many fathers but defeat is an orphan. Hindi ako aangkin, ako ang ama nito. Lahat ng bumoto at sumuporta sa kandidatura ni Vice President Binay marapat bigyan ng pagkilala. I feel sad that ERAP did not make it, but on the other hand, I'm also happy that Jejomar Binay, the Vice President, made it to the top. No? Ngayon na naproklama na talagang lahat kami meron ng may karapatan ng mag-celebrate. Matulog na. At matulog na. At hindi nakarating sa hapunan ang kapartner niya si dating Pangulong Joseph Estrada dahil nasa London pa ito, pero wala raw silang samaan ng loob. I had a talk with the President ERAP last night at nagpasalamat ako sa kanya. Sir, tapos na po ang canvassing. Sayang, nandito ako sa London eh. O di blow out mo na lang uli ako pagka dating ko. Kasama sa inihain sa buffet ang iba't ibang paboritong pagkain ni Binay, gaya na lang ng salmon. Pero bago tumungo rito, nakuha pang maglaro ng badminton ni Binay. Naka-4 na laro pa nga raw siya ngayong gabi. Nasana yung katawan ko, nag-exercise ko araw-araw. Hindi, minsan hindi ako nagkasakit dun sa 90-day crew wheeling campaigns. Wala pang katiyakan kung makukuha ni Binay ang DILG. Gayunman, may mga kinakausap na raw siyang funding agency para sa mga proyektong ika-aasenso ng bansa, gaya raw ng ginawa niya sa Makati. Hindi man kasama sa pahapunan ngayong gabi, tuwang-tuwa naman ang mga tauhan niya sa Makati City Hall sa pagkakaupo ng kanilang alkalde sa pangalawang pinakamataas na pwesto sa bansa. Lalo kaming masaya dahil yung ginagawa niya sa amin sa Makati, gagawin niya sa buong Pilipinas. Naku, napakaligaya ko at ang laki ng hirap ko. Volunteer ako sa kanya sa pangungumpanya, sa probinsya, miski sarili kong gastos. Nagastos ako. Vicky, sa mga sandaling ito ay halos patapos na nga itong selebrasyon pero nandito pa rin si Binay. Simple lang ang naging programa pero ang mahalaga raw ay naging magandang oportunidad ito para sila'y magkasama-sama at magkakwentuhan. Sa Biyernes naman ay nakatakda ang Grand Parade para sa araw ng Makati at isasabay na rin dito ang Victory Parade ni Vice President-elect Jejomar Binay. At live mula rito sa Makati Shangri-La Hotel, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Samantala, todo suporta mga kapatid na babae ni President-elect Noynoy Aquino sa proklamasyon ng kanilang nag-iisang kapatid na lalaki. At dahil binata pa rin si Noynoy, handa raw ang Aquino sisters na gumanap bilang First Ladies ng pangalawang administrasyong Aquino. Saksi si Lay Alvis. Tila na ulit
Mahinahon ang kasaysayan para sa pamilya Aquino. Isang miyembro na naman ng kanilang pamilya ang uupo bilang pinakamakapangyarihang leader ng bansa. Kasama ni President-elect Benigno Simeon Aquino III ang kanyang mga kapatid at mga bayaw na umakyat sa rostrum, kasunod ng kanyang proklamasyon bilang ika-15 Pangulo ng Republika. Masaya kami, tsaka punong-puno ng pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta para kay Noynoy. Siyempre meron din halong kaba kasi mabigat itong kanyang gagawin. Ang mga pamangkin ni Aquino na sina Josh at Baby James humabol din para batiin ang kanilang Tito Noy. Maliban sa President-elect at sa bunsong kapatid na si Chris, mga pribadong individual sina Balsi, Pinky at Biel. Ngayon, batid nilang gaya noong maging Pangulo ang kanilang ina, mababalik silang muli sa sentro ng atensyon. Kaya naman alam daw nilang kailangang maging mas maingat sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Sabi namin parang sa aquarium ka nun, di ba? For 6 years. Mahirap yan kasi sisipagin mo talaga na walang masasabi na hindi maganda about you. So talagang you try to really do good and really yung try to help. Naging aktibo ang Aquino sisters sa kampanya ni Noynoy at sabi nila mas may maitutulong daw sila ngayon kumpara noong ang kanilang ina ang Pangulo. Nung time na ang mom naging Pangulo, I was actually younger than Josh. So I was 14 nung elections. And then, a few days after lang, turning 15, nung nagkaroon ng people power. So, parang sinasabi ko kay ate na before, we took it upon hindi tayo nakialam kasi parang lahat mom. It's our duty now na tulungan ng husto si Noynoy. Dahil binata ang President-elect, ang kanyang mga kapatid ang tila gaganap sa papel ng First Lady. Edukasyon ng advokasya ni Pinky. Ang mga karapatan naman ng mga indigenous people ang advocacy ni Biel. Sinabi ko nga kunyari sa mga ginagawa ng may bahay ng Pangulo, kunyari may kalamidad, may sana wala namang kalamidad, yung kaagad aasikasuhin yung mga yon. Tsaka marami kasing kailangan gawin ng Pangulo, may ibang mga lugar hindi niya mapupuntahan, pero kung kinakailangan may isang kapatid siya ron, handa kaming pumunta para doon. Si Chris sa larangan ng edukasyon at turismo daw tutulong. Pero mabilis nilang paglilinaw, hindi raw sila gagamit ng pondo ng gobyerno. Mga simpleng black outfit ang suot ng Aquino sisters, habang barong nagawa ni JC Buendia ang suot ni President-elect Aquino kanina. Si Chris dumaan pa sa Times Street bago dumiretso sa Batasan. At nang tanungin namin si Chris kung imi-makeover pa ba niya ang kanyang kuya, Ayoko na makialam kasi like kanina, nung sinasabi ko na baka maging shining noo, ang